Pag-usapan naman natin ngayon ang top 3 affordable and consumable heritage chicken breeds. Ibig sabihin nito, sila yung mga heritage chickens na mura at saka sulit na sulit bilhin. Hindi ka rin manghihinayang na kainin sila dahil kayang-kaya ng budget. Ang pag-ranking natin ay naka-base po sa experience ko at base sa research. Proceed tayo sa top 3, ang Barred Plymouth Rock. Isa itong American breed of domestic chickens. Ito'y unang nakita sa Massachusetts noon pang 19th century. Sa early 20th century naman, sumikat na talaga ito sa Estados Unidos. Ang breed na ito ay para sa dual purpose for meat and egg production. Malaki ang karne nito, fast grower, at brown yung kanyang itlog. Yung ibang lineage ng Barred Plymouth Rock ay naglilimlim. Meron silang full breast at active sa pag-mate. Ang babaeng BPR ay kayang tumimbang ng 7.5 pounds at yung lalaki naman ay 9.5 pounds. Kaya din nilang mangitlog ng 200 eggs a year. Maganda din tignan ang kulay nila. Kahit hindi sila ganun kalakas mangitlog, hanggang 10 years, kaya pa rin nilang mangitlog. Kung papalimlimin nyo sila, malaki yung chance na maglimlim at magaling mag-alaga ng kanilang mga chicks. Higit sa lahat, maganda ang resistensya ng manok na ito. Proceed tayo sa top 2, ang Rhode Island Red. Alam kong kilalang kilala nyo ang Rhode Island Red dahil patok na patok ito dito sa Pilipinas. Kung sa bigat at solid lang ang pag-uusapan, mas malaki at solid ang Barred Plymouth Rock kumpara sa Rhode Island Red. Pero ito yung top 2 natin. Sa kadahilan ng mas malakas silang mangitlog kumpara sa BPR or Barred Plymouth Rock. Isa din po itong American breed na nakilala sa state ng Rhode Island. Nagproproduce sila ng brown eggs. Fast grower din po sila. Sumikat din ito sa Massachusetts noong 19th century. Ang breed na ito ay kayang mangitlog ng 270 eggs a year. Yung iba umaabot ng 300 eggs a year. Isa din sila sa pinakamalakas dito sa manuka natin about sa market. Dahil kung meron man akong isasuggest na manok na pula sa inyo, yun ay ang Rhode Island Red dahil dual purpose din po ito. Pwedeng for meat and egg production. Napakaganda din ng ugali ng manok na to. Behave siya. Meron itong lifespan na 5 to 8 years. Pero sa chicken farming, 2 to 3 years lang yung kaling. Dahil kapag mahina na yung manok mangitlog, kailangan niya nang i-dispose for meat. Merong dalawang klase ng crowns ang Rhode Island Red, ang single comb at saka rose comb. Meron ding white-legged tsaka yellow-legged. Masarap ang karne ng mga heritage chickens, lalong-lalo na kapag binibigyan natin sila ng mga organic feeds. Mas fast grower ang mga lalaki nito at mabilis silang ma-harvest. Kayang tumimbang ito ng 6.6 pounds hanggang 8 pounds, nakadepende sa bloodline. Sa ngayon, ang pinakamalaking Rhode Island lineage ay ang Flanagan line. Yun lang, may kamahal ng presyo. Proceed tayo sa top 1. Ang top 1 natin ay makakatalo sa laki ng Barred Plymouth Rock at sa lakas ng pangingitlog ng Rhode Island Red. Walang iba kundi ang Black Australorp o kilala din sa tawag na Black Australian or Pington. Ang breed na to ay sumikat talaga sa Australia for egg purposes. Dahil kaya nitong mangitlog mahigit pa sa 300 eggs a year. Kinalaunan na diskubrihan ang manok na to dahil sa bigat din po ng kanyang katawan at mas mabigat daw siya sa Barred Plymouth Rock. Ibig sabihin, mas mabigat din po siya sa Rhode Island Red at mas malakas mangitlog sa Rhode Island Red at sa Barred Plymouth Rock. Masasabi ko rin sa klima dito sa Pilipinas, mas malakas ang resistensya ng Black Australorp kumpara sa ibang breeds ng heritage chickens. Sila din po ay fast grower. Brown eggs yung kanilang pinuproduce. Alam nyo bang may manok na nanangitlog ng 364 sa isang taon? Walang iba kundi ang Australorps. Meron din itong lifespan up to 10 years. Base sa experience ko at base sa experience ng iba, kaya itong tumimbang ng 8.8 pounds hanggang 11 pounds. Pero yung technique namin dito sa manukan, para hindi maging kawawa yung mga inahin namin, dapat hanggang 3 kilos hanggang 4 kilos lang sila. Or nasa timbang na 6.6 pounds hanggang 8.8 pounds. Maganda ang ugali ng manok na ito at maganda ang resistensya niya. Yung presyo nito ay katulad lang naman sa Rhode Island tsaka sa Black Australorp. Kung mahilig ka naman sa itim na manok, Black Australorp yung marerecommend ko sa'yo. Nakadepende din po kasi sa tao kung anong kulay yung gusto niya. Pero para sa akin, mas maganda kapag meron ka nitong top 3 natin sa inyong manukan. Napakagandang tignan. Kahit anong manok lang naman yung pwede mong alagaan, basta't mahal na mahal mo sila. Kapag pagkain naman yung pinag-uusapan tapos kapos ka sa bulsa,
meron namang mga alternative feeds. Ang masasabi ko lang, masarap mabuhay kapag meron kang manok sa bahay.